Hey friends, tara samahan niyo kaming ipasyal si John sa Vancouver Zoo. From Chilliwack, nasa mga 30 to 40 minutes ang biyahe papunta sa zoo. Sinundo muna namin si John sa summer school niya ng mga alauna, tapos diretso na kami sa zoo. Bukas yon from 9 to 5 p.m. daily. Maalwa naman ang biyahe at walang isang oras nakarating na kami doon. Bumili na kami ng ticket online at nagprint ng barcodes para hindi na kami pumila sa harap. Pagdating namin sa parking ng zoo, kumain muna kami sa sasakyan ng late lunch para may energy kaming maglibot. Nagbaon kami para tipid kasi for sure may bilihan sa loob pero medyo mahal. Ito, makikita niyo yung stores, may gift shops, tsaka bilihan ng pagkain. Habang hinihintay pala namin si Glenn dahil may nalimutan kami sa sasakyan, may lumapit sa amin na peacock. Yung Vancouver Zoo pala, mga 120 acres ang laki niya. Kaya nagdala kami ng bike ni John at scooter naman para sa akin kasi for sure mahaba ang lakad to para maikot namin yung buong zoo. Si Glenn naman, since malakas-lakas ang katawan, naglakad na lang. Paparent din pala sila ng family bikes o kaya yung mga masasakyan kung gusto nyong mag-rent. Pwede din palang magdala ng sariling pagkain at inumin. Laki nitong zoo, kailangan magdala ng tubig at may inom dahil aabutin kayo ng uhaw. Una naming nakita yung giraffe. Yung dila pala ng giraffe can be up to 20 inches long. Tapos yung tangkad naman nila between 14 to 18 feet depende kung male or female. Dalawa itong giraffe sa zoo. Thank God maganda ang weather today. Mainit siya kaya kailangan mag-sunscreen pero mas mainam na kaysa umuulan. Sunod naming nakita yung African spurred tortoise. Yung cage nila ang laki compared sa size nila. Si John gustong-gusto niya yung mga reptiles at insects. Dito naman nakakita kami ng lion. Medyo malayo sila kasi malaki ang cage pero tanaw pa rin naman sila. Mga rescue itong lions na nasa Vancouver Zoo. Fun fact, ang lions pala ay kayang matulog up to 21 hours per day. Parang yung pusa namin dati, nung matanda na tulog na lang ng tulog. Next stop ay ang Siberian Tiger. Ito yung orange and black stripes ang fur. Hindi ganong kita dito sa video kasi nasa loob na loob sila ng enclosure. Ito nga, binuhat pa ni Glenn si John para matanaw lang. Next naman yung Vietnamese pot-bellied pig. Ang name niya Daisy. Kapag winter, nililipat daw siya sa heated enclosure. Ang lakas niya kumain at ang taba. Nakikita niyo nagwawag ang tail niya. Feeling ko masaya siya sa kinakain niya. Ito yung enclosure ng alpaca. Medyo malayo sila ngayon pero mamaya makikita nyo yung mas maayos na footage. Ito naman yung enclosure ng capybara. Sila yung parang rabbit pero maliliit yung ears. Gusto nila sa mud at closest relative sila ng guinea pig. Fun fact, kaya nilang matulog habang nasa tubig pero yung nose nila nakaangat para makahinga at nagbabark sila gaya ng dogs. Ang kulit, 'di ba? Paano kaya kung bigla silang tumahol? Akala mo may aso pero capybara pala. Next is yung alpaca enclosure. Dalawa silang makikita nyo dito. Ang name ng brown, Penelope, tapos yung white naman, Tonton. Tinitingnan naman ni John ngayon yung Muscovy duck. Kasama siya sa loob ng enclosure ng capybaras. Naisip ko tuloy yung Muscovado sugar. Ito, makikita niyo yung isang capybara up close. Ito naman yung mga flamingos. Mamaya madadaanan namin sila ulit at mas may magandang footage. Nakakita din kami ng American white pelicans. Na-amaze si John kasi ang lalaki nila.
Sabi pa nga niya dito, tingnan ko daw ulit at mukha daw dinosaur. Dito naman yung mga bison, sila daw yung heaviest land mammal in North America. Nagre-range ng 300 to 900 kilograms ang bigat nila at may life expectancy na 25 years. Ito na yung mas magandang video ng mga flamingos. Fun fact about these birds, yung color nila ay result ng kinakain nila. Ang diet kasi nila madaming beta-carotene, kaya nagre-result sa distinct pink-orange color. Ito naman yung mga malalaking mingming na snow leopard. Kahit malalaki sila, ang ganda nila. Saka makikita nyo, ang taba. Ibig sabihin, well-fed. Kung posible lang, gusto ko ng ganitong pet. Ito naman yung isa pa nilang enclosure ng lion. Ang pangalan nila, Boomer and Tess. Makikita nyo, andito yung zookeeper. Hindi lang masyadong kita sa camera, pero kanina, pinipet niya yung malaking lion. Kita nyo din kung gaano kalaki yung lion, halos nasa balikat na nung zookeeper. Ayan na si Tess, lumipat na ng cage. Tapos, isinara na nung zookeeper yung cage. Dito naman makikita nyo kung gaano kalaki yung enclosure ng giraffes kanina. Ito naman yung mga cheetah. Kyle, Klaus, Cheops, and Philly ang names nila. Magkakapatid silang apat, all boys. Sobrang thankful ako kay Lord at na-experience namin ito as a family. Naalala ko pa nung bata ako, isa sa mga happy memories ko yung birthday ni Mama, nagpunta kami sa Manila Zoo. Dati ko pang pangarap madala si John sa zoo, pero hindi kami matuloy-tuloy sa Pinas. Yun pala plan ni Lord na sa Vancouver Zoo kami makapunta. Si Glenn din pala, first time niyang makapunta sa isang zoo. Sana paglaki ni John, God willing, makip niya tong memory na to. Heto naman ang malalaking hippos. Sisters sila, si Hazina at Habi. Sila pala ang third largest land mammals after elephants and rhinos. At ito na ang pinakahihintay naming makita, yung grizzly bears. Cubs pa lang sila pero halos kasing laki na sila ni Glenn. Orphan rescues daw sila. Ang names nila, Shadow, Huggy Bear, Henry at Scout. First time ni John makakita ng bear up close. Ang cute nila, parang teddy bears pero gumagalaw. Meron din palang mga squirrels at chipmunks pero wala sa enclosures. Dito sa Canada, makikita mo sila sa park. Ang cute ng mga buntot. Pag nakakita si John ng squirrel, hinahabol niya talaga. Parang gusto niya ngang iuwi.
Ito naman yung bald eagles, dalawa sila sa enclosure. Meredith and Max ang names nila. Mga rescues din. Bukod sa live animals, meron ding Mesozoic adventure area sa loob ng Vancouver Zoo. Dito, makikita mo yung mga dinosaurs na gumagalaw, may sound at may description din kung anong names, kailan sila nabuhay at fun facts na din. Na-enjoy din to ni John kasi mahilig talaga siya sa reptiles. Malalaking version nga lang itong dinosaurs. Nung palabas na kami, may rabbit kaming nakita. Ang cute! Itong next enclosure, mga gray wolves pero malayo sila kasi andun sila sa malilim. Dito naman, magkakasama na yung mga elk, donkey, cattle, tapos sa kabilang side yung zebra. Since malapit na kami sa labas, tumakbo yung mag-ama at nag-race papunta dun sa malapit sa gate. Iniwanan pa nga ni John yung scooter sa gitna para matalo yung daddy niya. Ito, palabas na kami, pasara na rin ang Vancouver Zoo nung natapos kami. Itong last clip, makikita nyo yung Mount Baker. Ang taas nitong mountain na to at makikita nyo kulay puti siya kasi balot ng snow. Ang ganda, no? Thank you sa pagsama sa amin ulit. Until next time, bye!